Hello, Kachuks! Ako nga pala si Ria, isang factory worker dito sa Taiwan. At welcome sa Reality Channel. Gusto mo bang mag-abroad? At isa ang Taiwan sa mga choices mo. So ito na yung sign na hinihintay mo, Kachuks. Dahil ngayon nga ay pag-uusapan natin ang mga advantage kung dito ka sa Taiwan magtatrabaho. Ako nga pala si Ria at 10 taon ng factory worker dito sa Taiwan. Welcome sa Reality Channel. Ngayon ngang 2025 ay isa ang Taiwan sa mga bansa na magandang puntahan, hindi lang para mag-tour kundi para rin magtrabaho. Unang-una, maraming job opportunities dito ngayon, lalo na sa electronics, factories, caregiving, at skilled work. Karamihan pa sa mga employer, no placement fee. 'Di ba? Ang laking tipid? Noon kasi mga Kachuks, bibihira ang mga company na nag-o-offer ng no placement fee policy, pero ngayon ay napakarami. Maglabas ka man ng pera sa pag-a-apply mo kapag no placement fee ang company, ay ire-refund nila lahat ng ginastos mo pagdating mo dito sa Taiwan. Kaya mahalagang mag-research ka muna sa mga agency na nag-hire kung ang company ba na a-applyan mo ay no placement fee policy. At kung sakali naman na may placement fee, ay hindi na rin ito kasing laki ng halaga kagaya noong mga naunang taon. Kaya siguradong sa ilang buwan mong pagtatrabaho ay mababawi mo kaagad ang mga nagastos mo sa iyong pag-a-apply. Pangalawa, alam mo ba? As of 2025, nagtaas ng minimum wage ang Taiwan. Mas mataas na ang sweldo kumpara sa ibang Asian countries. Kaya kung gusto mong mag-ipon o makatulong agad sa pamilya, swak na swak ito. Natatandaan ko pa nung unang taon ko dito sa Taiwan, ay maliit lang rin ang aking salary. Pero every year ay nagtataas talaga ang Taiwan ng sahod. Kaya ngayon ay napakaswerte ng mga bago pa lang dating dito sa Taiwan dahil malaki na agad ang kanilang starting salary. Isa pa ay napakababa rin ng cost of living dito sa Taiwan. Kahit pasabhin na sa ibang mga bansa ay mataas ang sahod, mataas rin naman ang cost of living, kaya konti lang rin ang matitira sa sahod, kaya ang iba ay nagdo-double job pa. Hindi ka rin magki-crave sa mga pagkaing Pinoy, dahil bukod sa maraming mga Pinoy resto dito sa Taiwan, ay pwede mo ring lutuin ang mga pagkain Pinoy na gusto mo. Isa yun sa mga dahilan kung bakit hindi ako masyadong na-homesick dito sa Taiwan. Pangatlo, ang working environment dito ay malinis, maayos, at may respeto ang mga Taiwanese employers. Marami ring OFW ang nagsasabing mas maayos ang trato dito kumpara sa ibang bansa. Marami silang mga batas na nangangalaga sa karapatan ng mga migrant workers. At ang maganda kapag meron kang reklamo, ay talagang aaksyonan nila agad ito. Mababait rin ang mga Taiwanese na katrabaho. Lalo na kapag kinagiliwan ka nila ay talaga namang makakasundo mo sila at wala kang magiging problema sa pakikisama sa kanila. Kaya dapat sa umpisa pa lang ay ipakita mo ng mabait ka, pero kahit paano iparamdam mo rin na kahit mabait ka, hindi ka rin nila pwedeng abusuhin. Marami rin ang benefits na binibigay nila sa mga kagaya nating OFW. Lalo na kung malakas ang produksyon ng company na mapupuntahan mo. Maraming regalo at mga activities na makakatulong para ikaw ay tumagal at maging maayos ang iyong pagtatrabaho dito sa Taiwan. Pinapayagan na rin nila ngayon ang mga OFW na magstay dito sa Taiwan at hindi na kailangang umuwi pa ng Pilipinas para maghanap ng bagong company or employer kapag natapos na ang kontrata. Kapag natapos mo ang iyong 3 taong kontrata, ay meron kang 2 buwan para maghanap ng panibagong trabaho. Kaya makakales ka na sa malaking gastos sa iyong pag-a-apply at magkakaroon ka ng pagkakataong makapili kahit paano ng maganda at maayos na company. Hindi kagaya noon na kailangan mong bumalik sa Pilipinas at mag-apply ulit ng panibago kapag natapos na ang iyong 3 taong kontrata. Pang-apat, at syempre, malapit lang ang Taiwan sa Pilipinas. Kaya kung may emergency o gusto mong umuwi ng mabilis, hindi ka mahihirapan. Mura rin ang pamasahe kumpara sa Middle East or Europe. Kaya kung tutuusin kung ikaw ay medyo mapalad at wala kang maraming sinusuportahan, ay maaari kang magbakasyon every year sa Pilipinas. Meron rin kasing ibinibigay na 2 weeks vacation leave ang mga company sa mga OFW para kung sakasakaling gustong umuwi ng OFW sa Pilipinas, ay yun ang kanilang gagamitin. Pero kung sakaling hindi mo naman ito magamit, ay babayaran naman ito ng company. At ang panghuli ay magandang benefits at future dahil may mga employer dito na nag-o-offer ng SSS-like benefits, insurance, at regular day off. May iba pa nga, pwedeng i-renew ang kontrata or mag-apply for permanent residency in the future. Pwedeng-pwede kang mag-renew ng iyong mga SSS, Pag-ibig, PhilHealth, or ano pa mang mga papers na gusto mong i-renew sa Philippine Embassy dito sa Taiwan, which is tinatawag ng mga OFW na MECO. Mabilis ang kanilang serbisyo at maaaksyonan agad anuman ang iyong concerns.
At meron na ring mga company na nag-o-offer ng PR or permanent residence kung ikaw ay talagang qualified, lalong-lalo na sa mga skilled workers. Ibig sabihin ay makakapanirahan ka na dito sa Taiwan hanggang sa panahon na gusto mo. Pero sa ngayon ay iilan pa lamang ang nabibigyan ng ganitong benepisyo. At kung ikaw ay factory worker, ay every week ang iyong rest day. Depende sa working schedule ng iyong company. Kagaya ko, ang pasok namin sa aming company ay 4-2, ibig sabihin, 4 na araw trabaho at 2 araw na pahinga. Kapag pinapasok nila kami sa araw ng aming pahinga, yun ay madadagdag sa aming overtime. Isa yun sa nagustuhan ko dito sa Taiwan. Napakabait nila sa mga workers. Talagang iniisip nila ang kalusugan ng mga empleyado. Meron mang mga company na nagpapapasok sa araw ng pahinga, pero ibig sabihin nun ay malaki rin ang iyong sasahurin dahil malakas ang overtime. Kaya sulit naman ang pagod. Isa pang maganda dito sa Taiwan ngayon ay marami na ang mga company na walang curfew. Pinapayagan na nila ang mga workers na mangupahan sa labas at magkaroon ng sariling space. Kaya talagang napakaganda na dito sa Taiwan. Hindi kagaya noon na mas marami ang company na may curfew. Kaya mga kachoks, kung naghahanap ka ng opportunity abroad, Taiwan ang isa sa top choices ngayong 2025. Siguraduhin mo lang na legal or licensed agency ang lalapitan mo. Kung gusto mo pa ng mga tips sa pag-apply or daily life ng OFW sa Taiwan, subscribe ka na sa Reality Channel. Kita-kits ulit tayo sa next vlog, kachoks. Adios! Bye!